Hi mga lods, kamusta na kayong lahat? Sa wakas ay eto na ang bagong movie na inaabangan natin. At ngayon ay bibida ko sa inyo ang bagong pelikula na isa sa mga nakakatakot na movie ngayong taon na ang title ay Obsession. Tara na at umpisahan na natin at huwag na natin patagalin pa. Pero teka muna, kung gusto mo ang channel na ito, mag-subscribe ka na para hindi mo malampasan ang magagandang mga movie dito sa Ricky TV. Nagsimula ang movie sa ating bidang dilulo na si Bear na nagtapat ng kanyang nararamdaman sa isang babae na gusto niyang banatan. I would choose you over everything. Kala naman natin na totoo ito pero nagpa-practice lang pala siya sa isang babaeng waiter sa isang kainan. At pagkatapos ay pinayuhan siya ng kanyang kaibigan na si Ian na magpakatotoo lang siya. At pagbalik niya sa kanyang apartment ay laking gulat niya nang makita niyang biglang nategi ang kanyang alagang mingming na si Sandy. Aray ko! At kaya pala namatay ang kanyang posa ay dahil inakala nito na whiskas ang kanyang tranquilizer. At matapos siyang linisin ng crime scene ay nag-iiyak siya dahil sa pagkamatay ng kanyang Boplax na mingming. Ilang sandali ay tinawagan siya ni Nikki na matagal na niyang gustong baklasin at nanghina siya nang sabihin nito na magre-resign na ako sa trabaho sa bar dahil lumala na ang cancer ng tatay ko. Kaya't naisip niya na magtatapat na siya ng kanyang pag-ibig kay Nikki kinabukasan sa birthday nito. Whatever, so the amethyst is for calmness, clarity. Pagkatapos ay makikita natin na nagpunta si Bear sa isang antique shop upang hanapan ng regalo si Nikki. At dahil hindi pa niya alam kung ano ang kanyang ireregalo, ay bigla niyang napansin ang isang laruan na tinatawag na One Wish Willow na sinasabi na may kakayahan ito magbigay ng katuparan sa lahat ng mga kahilingan kapag sinira ito. At nagulat ang may-ari ng tindahan na si Boyla dahil interesado siya sa laruang iyon. Ngunit binalaan siya nito na maging maingat sa paghihingi ng kanyang wish dahil gagana ito sa kanya ng habang buhay. At naisip niya na baka style lang ni Boyla iyon upang makabenta, kaya't binili na niya ang laruan, lalo na't medyo kakaiba ang item na ito bilang pangregalo. I never worked as a guitarist and slapping it like a bass in the shit. Kinagabihan, pagkarating niya sa bar, ay sinabihan siya ni Ian na timingan na niya si Nikki. Samantala, nang maubusan na ng drink si Nikki, ay nagpunta na ito sa bartender. Kaya't na makakita na ng pagkakataon si Bear, ay agad na niyang sinundan si Nikki. Feminine. Why is that feminine? Pina colada? Don't make fun of my drink. Kahit na hiyang-hiya, ay sinubukan pa din niyang ihanda ang kanyang sarili upang makapagtapat na kay Nikki. Ngunit dahil napakaingay sa bar, kaya't pinagpaliban na lang niya ang kanyang plano. At nang uuwi na sila, ay sinabi ni Nikki sa kanya na ayaw nitong umuwi ng mag-isa. At nang makaramdam ng pagkakataon si Bear, ay agad niyang sinamantala ang pagkakataong iyon upang maihatid si Nikki. At habang nasa daan ay sinabi ni Nikki sa kanya ang lumalalang mga problema nito sa pamilya at ang lumalalang sakit ng tatay nito. Kaya't pinalakas niya ang loob ni Nikki at sinabi niya dito na hindi ka nag-iisa. At pagkadating nila sa bahay ni Nikki, sa halip na aminin na ang kanyang nararamdaman, ay kinumusta lang niya ang trabaho nito. At dahil sa wala sa kanyang kadaldalan ay sinabi ni Nikki sa kanya na gusto mo ba akong banatan? Sana all. At kung sakali bang isa siyang syunga o kinakabahan lang, ay sinabi niya na best friend lang kita, Nikki. Good. Good night. At sa gitna ng kanyang pagkadesperado, sa wakas ay naisipan na niyang gamitin ang kanyang magic laruan na nabili sa antique shop. At umaasa siya ngayon na mas mauutugan at mamahalin na siya ni Nikki ng higit sa lahat. At habang nakakaramdam siya ng sobrang kaba, ay laking gulat niya nang biglang sabihin ni Nikki na, "Be, tabi na tayo matulog ngayong gabi at baka ma-hold up ka pa sa daan." I know what you're trying to do. What are you doing? Come on. What the f*** are you getting in my car? Let's go to your place. You are honestly freaking me out. Dahil pakipot pa ang ating bida, kaya't sinabi na lang ni Nikki na sa inyo na lang ako matutulog, be. At sobrang kinilig ang pokengkay ni Nikki dahil pinayagan siyang matulog ni Bear sa bahay nito. Sorry, I was weird. No need to apologize. Just, At sa kwarto ay biglang kumibot ang betlog ni Bear nang sabihin ni Nikki na gusto kong mahawakan ang iyong beat
Tinanong ni Bear kung anong beat. Bitlog nga ni. At sa pagitan ng kanyang sobrang excitement at sobrang pagkautog ay agad siyang pumayag dito. At nang makita na parang inosenteng bata si Bear ay sinabi ni Nikki na gusto kong banatan mo ako ng iyong beat. Kaya't mas lalong natakot si Bear. Biglang nagulat naman si Nikki dahil di niya inakala na magagawa niya ang maging isang kerengking at inakala niya na baka epekto lang ito ng tinoma nila kanina. At sa kalagitnaan ng gabi ay nag-search si Bear tungkol sa katotohanan ng laruan na napili niya at laking gulat niya dahil sinasabi ng ilang mga tao na isa lang itong gimmick upang makapag-entertain ng mga taong introvert. What were you doing? At ilang sandali ay laking gulat niya na sabihin ni Nikki na halika na at tumabi ka na ulit sa akin. Kinaumagahan ng magising siya ay laking tuwa niya na makita niya ang breakfast na inihanda ni Nikki at nakakagulat din na ginawan pa ni Nikki ng altar ang nategi niyang Mingming upang alalahanin ito at nang makita ni Nikki na nalungkot siya kahit agad na humingi ng sorry ito sa kanya. No, you're supposed to like it. Oh, Nikki. What? Show me the plug and keyboards. Pagdating nila sa shop ay nagulat si Ian kung bakit naging close na sila ni Nikki. Ngunit sinabi ni Bear kay Ian na parang may kakaiba kay Nikki dahil bigla itong inutugan sa kanya nung isang gabi at dagdag pa dito na naramdaman niya na tila nahuhumaling ng malala sa kanya ang magaslaw na si Nikki. At sinabi ni Ian sa kanya na kupal ka baka natupad na ang matagal mo ng hinihiling. Oh, you gotta clock in. What are you afraid of? Sarah? Just chill the fuck out. Clock the fuck in. Nang sumunod na gabi ay mas inalampan niya ang katotohanan sa laruan na tumutupad ng mga kahilingan. Pagkatapos ay bigla niyang narinig na may taong paparating. Inakala niya na isa lang itong census. Hey, I had to shower and I didn't know what to wear. for what? At laking gulat niya na makita niya na si Nikki pala ito na nakasuot ng pampautog. At pagkatapos ay humingi ito sa kanya ng sorry dahil sa ginawa nito sa kanyang Bingbing noong isang araw. At inamin ito na may gusto talaga ito sa kanya mula na magtrabaho siya sa music shop. Kaya't agad na nakaramdam ng sobrang saya si Bear nang malaman niya ito. Sabi, matapos ng ilang araw na kanilang mga pagbabanding, ay laking gulat niya nang bigla siyang tinawagan ni Ian. Busy. Busy doing Nikki? Sinabi ni Ian sa kanya na nakarinig ako ng mga nagmamarites tungkol kay Nikki at sinabi ng mga marites na may sakit na social disorder si Nikki na paepal at sinungaling upang magustuhan at mapansin siya ng mga tao. Ang isa sa halimbawa nito ay pinagkakalat ni Nikki na malala na ang cancer ng kanyang tatay kahit na marusog naman talaga ito at sinabi ni Ian na kahit na alam niyang kababata ni Bear si Nikki ay mag-ingat siya dito dahil maaaring may mga lihim na motibo ito sa kanya. Pagbalik habang takot na takot siya, ay tinanong niya si Nikki tungkol sa cancer ng tatay nito at gusto din niya na sabihin ni Nikki ang buong katotohanan sa sakit ng ama nito. Ngunit biglang, No, 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 no. No, we were having a nice We are. day. Don't say that. I thought we were having a nice day. at nang makita niya na naparaning na si Nikki, ay bigla siyang natakot kaya't pinakalma niya ito at nang hindi na lumala ay binaliwala na lang niya ang mga kasinungalingan nito. At nang magising siya ng madaling araw matapos na makipagbembangan kay Nikki, ay nakita niya itong sumasayaw ng "Oh Lala Baby" sa dilim. Come back to bed? No, My sweater, huh? smells like you. Go back to sleep. Why don't you love me? Just come back to bed. Just, Nikki, what are you doing? For Sandy, okay? Halos atakihin na sa puso si Bear nang makita niya ang sobrang nakakatakot na pag-uugali ni Nikki. At nang tatayo na siya sa kama upang umihi ay
Kinabukasan ng papasok na siya sa trabaho ay sinabi niya kay Nikki na tumigil na ito sa pinaggagawa na parang may sapak na gaya na nangyari kagabi. Bilang paghingi ng sorry ay binigyan siya nito ng baon para sa kanyang lunch at nang aalis na si Bear ay biglang at laking gulat niya nang makita niya na nilagyan ni Nikki ng mga duct tape ang pinto na para bang gusto nitong magpakuyang-yang sa kanya na ihilang ang pahinga. At biglang Oh shit! Oh shit! kinahaponan ay ipinagtapat niya sa kanyang katrabaho na si Sarah ang tungkol sa kakaibang topak ni Nikki. At sinabi ni Sarah sa kanya na nagtataka nga ako sa iyo kung bakit inuutugan ka sa kanya. At alam mo ba na ayon sa chika ng mga marites na kakaiba daw si Nikki na may split personality. At ilang sandali ay laking gulat ni Sarah na makita niya ang papel na may nakasulat na pusa sa baonan ni Bear. Kadiri talaga ito dahil ang pinalaman pala ni Nikki sa pan ay ang laman na kanyang namatay na alagang si Mingming. Pagkatapos ng work ay napagtanto ni Bear na ang lahat ng mga kababalagang nangyayari kay Nikki ay dahil sa laruan na kanyang napili. Makikita natin na tinawagan niya ang contact number na nakasulat sa laruan. At agad niyang sinabi ang kanyang mga reklamo. Pagkatapos ay tinanong niya kung pwede ba niyang pahintuin o ibahin na lang ang kanyang wish. Ngunit sa kamalasan ay sinabi ng misteryosong boses na may isa lang siyang pagkakataon kung saan ay e-epekto ito sa kanila ni Nikki ng buong buhay at hihinto ito kapag may namatay na isa sa kanila. At ipinarinig sa kanya ng misteryosong boses na talagang tinotorture sa kabilang mundo ang kaluluwa ni Nikki dahil ang katawan nito ay ginagamit upang ibigay ang mga pagnanasa ni Bear. Laking takot ni Bear nang makita niya na tila sobrang pinahihirapan ang kaluluwa ni Nikki sa kabilang mundo. Oh shit! Oh my God. Putik! Laking gulat ni Bear nang makita niya ang napakadugyot na si Nikki at kaya pala ay maghapon itong nakatayo sa kahintay sa kanya. At habang nagtataka ay agad na niyang pinaligo ito sa banyo. Really? Dahil naghintay ang gaga na maghapon ay nandiri si Bear nang makita niya ang babahong igib at papanghig-ihi nito sa sahig. At kahit na nandidiri ay nagpaalam siya dito na pupunta siya ng party mamayang gabi at para hindi umarya ang sapak ng berat ay sinabi niya dito na hintayin mo na lang ang pag-uwi ko. Ngunit biglang nagalit ang malala si Lucaret dahil gusto nitong sumama sa party. Maybe I'll just go? Are you okay? You wanted me to go! You would tell me to go! Neither did we. I think I played it pretty cool when you were there. Hey, you're going down with this shit, man. Here we go, shoot. Ilang sandali sa party ay makikita natin sila Ian at ang kanyang mga kaibigan na naglalaro ng Truth or Dare. At sa gitna ng laro ay challenge ang gwapong si Dayat na makipagpalit ng pwesto kay Bear. At habang naiilang si Bear at siya na ang kasunod ay bigla siyang natakot dahil hinamon siya na halikan niya ang kanyang katabi na si Sarah. Nang marinig ito ay biglang inaryahan ng sapak si Nikki at bigla niyang hinatak ang upuan ni Sarah. At habang gulat na gulat ang lahat ay sinabi ni Nikki na walang kahit sino man ang makakahalik kay Bear kahit na ang mga lamok. At biglang nang matauhan si Nikki ay sinabi niya na nagbibiro lang siya. Alam ni Bear ang nangyayari sa jowa niya kaya't no choice na siya kundi ang manahimik na lang. Pagka-uwi sa bahay ay nagsorry sa kanya si Nikki at sinabi to na ayaw ko lang na nilalapitan ka ng iba. At dahil sukang-suka na ay sinabi niya dito na
lumayo ka na muna sa akin. At dahil dito ay nag-iiyak at nagmakaawa si Nikki na patawarin na siya ni Bear at handa siyang gawin ang lahat basta't wag lang siyang itatapon. Talagang nakakakilabot at laking takot ni Bear nang makita na naman niya ang kakaibang galawan ni Nikki. Pagkatapos ay agad na kumuha ito ng kutsilyo sa kusina at sinabi na kahit tagtarin ang aking katawan at itapon kahit saan ay babalik pa din ako upang mabuhay ng kasama ka. Until slowly I feel cold. Or you could stay. At sa kalagitnaan ng gabi nang di makatulog si Bear ay bigla siyang minessage ni Sarah at hinihintay siya nito sa labas dahil may gusto itong sabihin sa kanya na napaka-importante at kahit natatakot ay sinubukan pa din niyang mag-ninja moves palabas sa kwarto. Bear. She's sleeping. It's me. At laking gulat niya nang bigla niyang marinig ang bulong ni Nikki. At ang bulong pala na iyon ay mula sa totoong kaluluwa ni Nikki. At nagmamakaawa ito sa kanya na agad nang tuluyan na ang kanyang katawan habang natutulog siya. At ipinagdiinan ni Nikki na pinahihirapan na ang kanyang kaluluwa. Ngunit hindi naman siya magawang tapusin ni Bear. No, she doesn't. I really do hope. She'll... Oh. She seems pretty fucked up. At pagkasakay niya sa kotse ay tinanong niya si Sarah kung ano ang gusto nitong sabihin sa kanya. Sinabi ni Sarah na magre-resign na siya at pupunta na siya sa England. At bago umalis ay sinabi niya na may gusto siya kay Bear. Ngunit sinabi ni Bear na ang gusto niya ay si Nikki. At ayos lang naman kay Sarah kahit na long distance relationship lang sila. At hindi makapaniwala si Bear kung bakit nagustuhan siya ni Sarah ang baduy naman niya. Thank you. Even if she's not. You're supposed to kiss me. Putik! Sobrang lala at talaga nasindak si Bear nang ipaghahampas ni Nikki ang mukha ni Sarah hanggang sa ito ay madurog. Aray ko! At habang pinapakalma niya si Bear ay sinabi niya na huwag ka nang lalapit sa kahit sinong babae at ako na ang bahala sa katawan ni Sarah. She's ready, baby. Why don't you come home? At sobrang nakonsensya si Bear dahil sa kanyang ginawa kahit namatay si Sarah. Nabukasan habang busy si Nikki sa pag-aasikaso sa bangkay ni Sarah ay agad na sinamantalan ni Bear ang pagkakataon na makabili na isa pang one-wish toy. Balik niya sa kotse at habang gulong-gulo ay naisip niya na gumawa ulit ng bagong hiling. Ngunit hindi na niya masira ang laruan dahil may isa lang siyang pagkakataon na mag-wish. Texted you 50 times. At laking gulat ni Ian na makita niyang dumating ng duguan si Bear. At sinabi ni Bear na ang laruan na hawak niya ang dahilan kung bakit baliw na baliw sa kanya si Nikki. At sinabi niya na humiling si Ian sa laruan upang maging normal na ulit ang lahat. Dahil hindi naniniwala ay sinabi ni Ian sa kanya na wag mo nga akong pinaprank. Ngunit pinagpilitan pa din niya na may kapangyarihan ang laruan na iyon na tumupad na isang wish na panghabang buhay. At dahil nakapag-wish na siya, kaya't si Ian ang pinag-wish niya ngayon. At sa gitna ng kanilang pagtatalo at dahil napuno na, kaya't biglang humiling ng $1 bilyong si Ian. Pagka-uwi ay kinilabutan siya nang makita niya ang nakaupong walang saplot na bangkay ni Sarah. At sinuot pala ni Nikki ang damit ni Sarah upang magaya niya si Sarah at para mahalin din siya ni Bear kagaya kay Sarah. What the fuck? Nikki,
lumala ang kanyang stress nang makita niya na biglang binaril ni Nikki si Ian. Aray mo! At upang hindi na lumala pa si Lucrecia ay nilambing na niya ito ng kanyang matatamis na mga salita. At pagkatapos ay nagpaalam siya dito na pupunta lang siya ng CR upang magpatak sandali, at sinubukan pa din niyang kumalma kahit na nakikita niyang dugo ang nakahandusay si Ian sa sahig. Okay, thank you. At upang hindi na lumala at patigil na ang lahat ay naisip niya na gawin na ang ginawa ng kanyang alawang si Mingming para makalaya na din si Nikki mula sa kanyang mga pagnanasa. At sa hindi inaasahan ay humiling pala si Nikki sa laruan upang mahalin siya ni Bear hanggang sa kamatayan. Honey, no. At dahil nainom na ni Bear ang gamot kaya't namatay na siya sa kantungan ni Nikki, at pagkatapos ay biglang nang bumalik na sa normal si Nikki ay sobrang natakot siya nang makita niya na namatay na ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Aray mo! At dito na nagtapos ang movie ng Obsession. Para sa iyo, Lods, nakakatakot ba ang movie na ito? At ang rating nga pala ng IMDb dito ay napakataas na 8.1. At para sa akin ay okay ang score nila na ito dahil ang movie na ito ay kakaiba at talaga nakakatakot. Kita-kits ulit tayo, Lods, sa next recap. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po, Lods, at pakiclick mo na din ang notification bell para hindi mo malampasan ang mga magagandang movie na katulad ito. Maraming salamat po sa iyong panonood at pagsuporta. Ingat po palagi, Lods. God bless.